hindi pa tayo tapos dyan. Senator Kiko, visually, ano ang kulay na dadalhin do sa event na yon? Well, ako kasi dati na, no? Green, I think BAM will be carrying pink. So, it will be green, pink, white, iba-ibang kulay. Okay. Sabi ko nga, walang kulay ang gutom. Yeah. Walang kulay ang mataas na presyo ng bilihin. Kaya kailangan na lahat of- ng kulay i-accommodate natin para labanan ito. Ay, Speaking saktong-sakto. of yan, oo. Kasi alam ko yung battle cry po ninyo, Senator, ay hello pagkain, goodbye gutom, di ba? So ano po yung reaction dito sa the past few days kasi lumabas ito na dapat mag-declare na ng food security. I think the latest was supposed to be yesterday, a food security Naging emergency. Feb 4. Yeah. Oo, dapat yesterday kasi 'di ba Tuesday night sabi nila. So within 48 hours dapat yesterday. Ano po yung take po ninyo dito sa ating food security emergency na sa iba sabi ay dapat i-declare na? Well, ang sa atin, if it will empower government to make necessary interventions like yung nakalagay sa Price Act at sa Consumer Protection Act, why not? No? But ang sa akin dyan, we did it before. We were able to bring down rice prices from 15% inflation to 0.8% inflation. Bumaba ng hanggang 3 piso kada kilo ang bigas sa loob ng isang taon. At nung na-achieve natin yon, by the end of that year, pinakamababang inflation sa 20 taon. Dahil pag na-manage mo yung bigas, yung ibang presyo ng bilihin sasabay pababa. Ganun din ang kabaliktaran. Pag hindi mo na-manage ng tama, sasabay pataas ang ibang presyo ng bilihin. So we've done it before. It's really good governance. Bantayan itong mga smuggler, itong mga trader. Bantayan din itong hoarding. Bantayan din yung import. Dahil ang balita ko dyan, laganap na naman itong smuggling, etc. Pagka ito tuloy-tuloy na nagawa, kayang pababain ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Sabi ko nga, kung kaya ng isang Senate investigation na maaresto si Alice Go dahil nga nakumbinsi ang Executive Department na gawin ito, kaya din ng Senate investigation pababain ang presyo ng bigas at makumbinsi na ito ang mga dapat gawin ng kayang arestuhin ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Basta masinop at siyempre ma-expose itong mga nagsasamantala. Nandyan lang yan. May nagtatago lang sa anonymity pero kilala ang mga ito pagka talagang naging mabusisi ang pag-iimbestiga. Okay. So, pahabol lang. Sir, pag sakaling manalo ka sa Senado, what will be your priority bill? Well, I will file a resolution investigating why rice prices and other food items are expensive. So down the line yan, i-expose natin at bubusisiin yung policy ng importation. Bubusisiin natin yung presyo ng bigas, bakit mataas kumpara doon sa mga ini-import. Bubusisiin natin yung policy ng pagbibigay ng permit dito sa mga sino-sino yung mga yan. Yung mga warehouse na nag-hoard, sino-sino yung mga yan? Yung NFA, ano ba ang ginagawa? Yung pagbili ng bigas at gulay sa ating mga magsasaka direkta, ginagawa ba? So, bakit mataas ang presyo ng bigas at ibang bilihin ang una nating pa-file na resolution? Bubusisiin natin yan at sasalubungin natin at hahabulin natin itong mga nagsasamantala para malaman nilang seryoso ito. If in the POGO hearings, the legislative branch was able to, through hearings, convince the president to ban POGO. I believe legislative hearings as to why rice prices are expensive and exposing itong mga gaps, yung corruption, yung smuggling, yung iba pang mga paraan para gawing mataas ang presyo dahil nga nagsasamantala, kayang makumbinsi ang executive department na habulin ang mga ito. We just have to work together.